Kristo. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga din po, At Father. maligayang Pasko po sa ating lahat. Pasko pa rin, nasa panahon pa rin tayo ng tinatawag na Oktaba ng Pasko ng Pagsilang o yung 8 masasayang araw ng pagdiriwang ng Pasko. At ang linggo pagkatapos ng Pasko ng Pagsilang ay inilalaan ng simbahan sa kapistahan ng banal na mag-anak nina Jesus, Maria at Jose. At magandang bigyang linaw at bigyang diin na ang Pasko ay hindi lamang nakatuon kay Jesus na isinilang doon sa sabsaban. Ang Pasko ay nakatuon din sa pagninilay tungkol sa pamilya. At alam nating mga Pilipino kung gaano kahalaga para sa ating pamilyang Pilipino ang Pasko. Alam natin kung ano ang mga paghahanda na ginagawa natin bilang pamilya kapag panahon ng Pasko, di ba? Nandiyan yung pagsisikap na makompleto ang miyembro ng pamilya sa Noche Buena, sa Medianoche, o magkaroon ng mga family reunion, mga pagtitipon-tipon, pagsasama-sama ng pamilya. Alam nating lahat kung gaano kaimportante sa atin ang pamilya at ganoon din sa ating Panginoon. Pinahalagahan niya ang pamilya nung siya'y magkatawang tao at pinasok niya ang buhay pamilya. Siya'y naging isang anak para kay Jose at para kay Maria. Siya ay naging masunurin sa kanyang mga magulang simula sa kanyang pagkabata hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Para kay Jesus, importante at mahalaga ang pamilya at ang mapabilang sa isang tinatawag na pamilya ay isang karangalan na dapat nating tanggapin at ipagmalaki. Ganoon kaimportante para sa ating Panginoong Jesus ang pamilya. Kaya nga, noong pinasok niya ang sitwasyon at kalagayan ng pamilya, talagang nalaman niya kung ano ang ibig sabihin ng pamilya at kung ano ang ibig sabihin ng mapabilang sa isang pamilya. Sa mga araw na ito, tayo ay pinagkalooban ng Diyos ng biyaya na sa ating parokya ganapin ang tinatawag na Diocesan Youth Day, kung saan ang mga kabataan ng buong diocese ng Antipolo ay nagpunta rito sa atin at sila ay namalagi at mamamalagi dito sa loob ng 3 araw. Ngayon, ang kanilang huling araw. Pero sa mga nagdaang araw, sa bahagi ng kanilang gawain ang pagdalaw sa mga tahanan. At sila rin mismo ay nakituloy sa mga tahanan na naging bukas upang sila ay tanggapin. Bagamat marami din naman ang mas pinili na isara ang pinto ng kanilang tahanan at hindi tanggapin ang biyaya mula sa Diyos. Pero ganoon pa man, sa mga nagbukas ng kanilang tahanan, sa mga kabataan na ito ng Diocese ng Antipolo, sa maraming karanasan sa kanilang pagbabahagi at maging sa pagbabahagi ng mga tahanan na kanilang dinalaw, sila'y nagpapasalamat. Kahapon, kasabay ng pagdalaw sa tahanan, ang pagdadala ng mga grocery package na inyong ini-offer sa Mass sa buong panahon ng simbang gabi at sa araw ng Pasko. Naalala niyo po ba yon? Na nagkaroon tayo ng pag-offer ng mga timba na naglalaman ng mga grocery packages
At naging bahagi ito ng activity ng DYD kung saan sila ay nagpunta sa 3 lugar at mula doon nandoroon yung mga pamilya na tatanggap nitong mga grocery package na ito at hindi lang ito basta't ibinigay sa kanila. Sila ay sinamahan ng mga kabataan papunta sa kanilang tahanan at nagkaroon doon ng pagbabahaginan. Kumustahan at doon sa aking naikutan na ilang bahay, ang gaganda ng itsura ng mga mukha nitong mga tumanggap sa mga kabataan na ito. At yung aking napuntahang lugar ay hindi yung lugar ng mayayaman. Ang aking pinuntahang lugar ay yung lugar na nandyan sa tabi ng creek sa pagitan ng Marikina at ng Cainta. Yung tinatawag nating Baybay Sapa. At hindi ko makalimutan yung sinabi ng isang may bahay nung nandoroon sila sa loob ng kanilang maliit na bahay at kasama niya yung mga participants ng DYD at ang sabi niya sa akin, "Father, salamat po at dinalaw kami ni Lord." Simpleng salita pero makapagbibigay ng napakalalim na kahulugan. Para sa kanya, ang pagdalaw nitong mga batang ito na naghatid ng magandang balita na kanilang pinagnilayan mula sa salita ng Diyos ay malinaw na pagdalaw ni Lord sa kanilang tahanan. At nagpapasalamat itong may bahay na ito. At ganoon din yung ilan sa mga tahanan na aming sinilip at pinuntahan, maging yung mga bata na nandoroon, masasaya sila na mayroong dumalaw sa kanila at ito ay isang napakahalagang karanasan para sa kanila. Di ba iyan ang ginawa ng ating Panginoon? Pinasok niya ang buhay, pamilya, at nakisama siya, nakiisa siya sa buhay, pamilya. Kaya sa mga nagpatuloy sa kanilang tahanan, maraming salamat. Ipagkaloob nawa ng Diyos sa inyo ang mas nag-uumapaw pang biyaya at ang kapayapaan ng ating Panginoon nawa ay sumainyo at mamalagi sa inyo. Ganyan kaimportante ang pamilya para sa ating Panginoon. Kaya tayong mga Pilipino na nagpapahalaga sa pamilya, huwag nating alisin ang pagpapahalagang iyan sa pamilya. Huwag tayong gumawa ng mga bagay na sisira sa importansya ng pamilya. Bagamat alam nating lahat, napakalaki ng challenge, ng hamon para sa inyo bilang mga magulang upang panatilihin ang kasagraduhan, ang kagandahan, ang kaayusan sa pamilya. Alam nating lahat kung papaanong sinusubok ng napakatindi ang pamilyang Pilipino, ang pamilyang Katoliko. Simula pa lamang sa pagsasama ng mag-asawa, meron na agad matinding pagsubok. At idaragdag pa natin ang relasyon sa pagitan ng mag-asawa at ng kanilang mga anak, mayroon na namang problema. Kaya nga patuloy tayong humingi ng tulong at biyaya sa Diyos na ang pamilya na kanyang pinasok upang makiisa sa kalagayan ng pamilyang ito ay tunay na maging daan para sa atin upang tunay na pahalagahan ang bawat miyembro ng pamilyang ito. Masasabi natin na ideal family ang banal na mag-anak, kung saan naririyan ang ama, ang ina, at anak.
Pero marami na rin naman sa atin ang masasabi nating nagsisikap na matawag na pamilya bagamat wala ang ina o ang ama, na halos pinipilit pa rin natin na ang mga anak ay lumaki sa tinatawag na pamilya, wala man ang isa sa mag-asawa. At ito nawa ay mapagsikapan at mapagtulungan nating gawin sa bawat pamilya. Oo, wala si ama, oo, wala si ina, pero hindi dapat maging dahilan iyon para hindi magpatuloy ang pagsisikap na mahubog ang mga bata sa isang tinatawag na pamilya. Kaya patuloy tayong humingi ng tulong at biyaya ng Diyos para sa ating mga pamilya at ipanalangin natin ang bawat pamilyang Pilipino, ang bawat pamilyang Katoliko. Amen.